Hey guys! Welcome back sa Javier Backyard. And for today's video, i-share ko naman sa inyo yung basic tips kung paano ko inaalagaan yung mga crayfish dito sa ating Javier Backyard. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes. So, syempre, kung mag-aalaga ka ng crayfish, kailangan mong maghanap ng mabibilan ng breeder or craylings. Ang breeder ng crayfish ay naghahalaga kadalasan na 1,200 per trio na may size na 4 to 5 inches. Sa craylings naman, may mga nagbebenta ng craylings around 30 pesos to 40 pesos na may size na 1 inch to 1.5 inches. Disclaimer lang po ito po ay base lang sa experience ko at iba-iba talaga tayo ng pricing pagdating sa mga crayfish. Share ko nga lang pala sa inyo tong mga alaga kong crayfish breeders. Ayan. Bumili lang ako noon ng isang pares ng crayfish na bili ko ng 450 each. Ayan. Isang pares. Ito yung isa sa original breeder natin. Ayan. Si Natoy. Yung pinakamalaki nating crayfish male breeder. Ayan. Kauna-una kong male breeder yan. Malaki talaga siya. Halos siguro nasa 6 or 7 inches na yung size nitong male crayfish natin na si Natoy. Tapos, the rest, yung mga kasama niya dyan, ayan, yung mga medyo maliliit, mga anak na lang niya yan. Mga anak na lang niya. Wala pala to. Mga anak na lang ng ating original pair na breeder yan. Yung kasama niya na babae, yung pair niya na babae, nandyan din sa kasama din nila. Ayan, anak lang din niya yan. So, medyo malalaki na since medyo matagal na rin tayo nagki-crayfish. Unang bagay na kailangan natin i-consider bago mag-alaga ng crayfish is yung paglalagyan. Either tank man yan, pond, ref tub, or trapal pan, katulad na lang ng sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan nyo talaga magpundar agad ng malaking crayfish. Ay, kailangan nyo magpundar agad ng malaking pond or trapal pan. Depende yan kung gaano kadami yung gusto nyong alagaan na crayfish. For example, gusto nyo mag-alaga ng pair na crayfish breeder or trio breeders, pwede kayo mag-start sa mga tanks kagaya na lang nito. Ako nag-start ako sa tub, kung hindi ako nagkakamali, sa tub na siguro ang size niya kung kumpara sa tank is nasa 20 gallons. Nag-alaga ako doon ng pair breeder at nakapag-breed naman sila ng maayos. Pwede ka rin mag-alaga dito sa mga 10 gallons ng pair, pero kung gusto mo naman ng trio, at least 15 gallons ang i-provide mo sa kanila. Papakita ko sa inyo ngayon kung saan talaga ako nagsimula mag-breed ng crayfish. Ayan, ito yung lalagyan na sinasabi ko sa inyo kanina. Ganyan lang ako nag-start mag-breed ng crayfish sa ganyang kalaking tank. Ang crayfish ko lang is pair, tapos nakapag-breed naman sila ng maayos na hanggang ngayon okay pa naman. Susunod na dapat mo i-consider is yung aerator. Yung aerator o yung hangin na makikita nyo na yan yung nagpo-provide ng movement sa surface ng ating tubig na nagpapasok naman ng oxygen para sa ating mga alagang crayfish. Kaya kailangan ng crayfish ang well-aerated na tank, ponds, or tubs. Dito sa ating trapal setup, since kaunti pa lang naman yung alaga nating crayfish na nandito, meron lang tayong dalawang sponge filter na merong airflow. Pero hindi enough yan para mas maganda ang filtration, mas maganda ang quality. Syempre, mas maganda kung gagamit tayo ng water pump, tapos gagawa na lang tayo ng mas malaking filter box. Make sure lang din na kung marami tayong ilalagay na crayfish or aalaga ang crayfish, mas maganda kung mas malakas yung aeration or mas marami yung movement sa tubig para mas maganda yung pasok ng dissolved oxygen. Dito sa setup ko, meron lang akong isang maliit na sponge filter, tapos maganda naman yung airflow. Sakto lang para pagalawin niya yung surface ng tubig natin. So, ang mailalagay ko ritong crayfish, maximum of 4 breeders. Para sa akin in my own opinion, para sa akin, 4 na crayfish breeders lang ang kayang i-accommodate nitong ganitong tank. Pero kung craylings or mas maliit na crayfish ang ilalagay mo rito, pwede kang maglagay ng mas marami pa, siguraduhin mo lang na mas maganda ang filtration at mas well-aerated ang tubig natin. Para sa ganun, maiwasan natin may mamatay na crayfish or craylings. Next naman natin na dapat i-consider sa crayfish is yung tubig nila. So, pagdating naman sa tubig ng mga crayfish natin, dapat yung tubig natin is dapat walang chlorine. So, kung sa nawasa or sa gripo galing yung tubig mo, mas mainam kung gagamit ka ng mga water conditioners or mga anti-chlorine drops na mabibili sa online or sa mga pet store. Pwede ka rin naman mag-stock ng tubig up to 3 to 5 days nang ma-eliminate yung mga chlorine content nito. Kagaya na lang ng setup ko dito, nag-setup uli ako dito dahil meron tayong dalawang buried female na ilalagay. So, stock water na to ng 3 days
Tapos may aeration lang siya para para mas tumaas na yung oxygen level dito sa tubig bago natin ilagay yung dalawang buried female. And guys, ako nga pala personally, naglalagay ako ng mga plants, ng aquatic plants sa ating mga setup. Optional lang to depende sa inyo yan. Ako kasi, naniniwala ako na nakakatulong sila magpaganda ng water quality dahil nag-absorb sila ng mga ammonia na toxic sa ating mga alagang crayfish. Bukod doon, nakakatulong din sila mag-oxygenate ng tubig. Aside from that, kinakain din sila ng mga crayfish natin. Ang next naman nating dapat i-consider sa pag-alaga ng crayfish ay yung filtration. Dahil ang filtration nakakatulong to makapag-maintain ng water quality. At malaking factor yon para maging healthy, para mabuhay at mapadali yung pagbe-breed ng ating mga alagang crayfish. Sa filtration naman, maraming iba't ibang klase ng filtration. Pwede kayong gumamit ng sponge filter kagaya ng nandito sa trapal pan ko, or ng mga corner filter na merong filter wool, sponge filter, tsaka ng mga biological filter medias. O kaya naman, pwede rin kayong gumawa ng DIY filter box kagaya ng ating filter box na ginawa para sa ating connecting ref tub. Next naman is yung pagkain. So sa pagpapakain ng crayfish, ako gumagamit ako ng magkakaibang pagkain ng crayfish kagaya na lang ng mga ganitong sinking pellets. Ayan. Tapos nagpapakain din ako ng chicken feeds ng mga ganitong klaseng pellet na mabibili sa ating mga agri-supply stores. Ayan. Bukod doon, nagpapakain din ako ng mga isda na namatay dito sa ating backyard at ng mga retaso ng gulay sa pagluluto, pati na rin yung mga aquatic plants na kasama doon sa kanilang mga tubs. Pero kung bago ka lang sa pag-aalaga ng crayfish, ang may advice ko lang sa'yo, ay huwag ka nang gumamit muna ng ibang klase ng pagkain maliban sa mga commercial pellets na ipinakita ko na available sa mga pet shops or sa mga agri-supplies. Nang sa ganun, maiwasan nating mapollute yung tubig ng ating mga tanks or tubs. Iwasan din natin ma-overfeed ang mga crayfish natin dahil isa yan sa pinakamatinding kalaban ng crayfish. Kapag nag-overfeed tayo, maaaring tumaas yung ammonia at pumangit yung water quality na pwedeng magdulot sa pagkakasakit or pagkamatay ng mga crayfish natin. Ako nagpapakain lang ako ng ganito kadaming pellets daily, once a day, kadalasan sa hapon dahil ang mga crayfish natin ay nocturnal at ibig sabihin nun, mas active sila kadalasan sa gabi. Siyempre, susunod naman yung mga crayfish hides or yung mga pinagtataguan ng crayfish natin. Mahalaga ito, ayan. Mahalaga ito sa mga crayfish natin dahil dito sila nagtatago, especially kapag nagmamolt sila. Pag nagmamolt, ibig sabihin nagpalit sila ng exoskeleton nila. Napakalambot pa ng katawan nila after magpalit ng exoskeleton, kaya napaka-delikado nila kung naka-expose lang sila kasama ng ibang crayfish dahil pwede silang kainin ng kapwa nila crayfish. Ganun din kapag buried or buntes ang mga crayfish natin, kadalasan nagtatago lang sila at madalang lang sila lalabas para maprotektahan nila yung mga itlog sa kanilang tiyan. As you can see, ang gamit ko is PVC. Ayan, PVC na orange para sa ating mga breeder. Para sa mga craylings naman, yung maliit na PVC pipe na color blue yung gamit natin as hides nila. Pwede naman kayong gumamit ng kawayan or mga buho as hides, pero mas prefer ko kasi yung ganito dahil mas matibay sila. Kung medyo nag-worry naman kayo sa chemical na dala ng pipes, pwede nyo naman gawin yung method na ginagawa ko sa pag-cure sa mga ref tubs natin tsaka sa trapal pan natin sa mga nakaraang video. And syempre sa pag-water change ng ating mga crayfish, ako nag-water change ako every 3 days ng 30%. Sinasipon ko lang yung mga dumi sa bottom ng tank or tubs natin. Tapos, papalitan lang natin to ng malinis na stock water. Dahil yung regular water change natin, makakatulong to na ma-maintain yung stable at mas quality na tubig para sa mga crayfish natin. Nang sa ganun, sigurado tayong walang maging sakit or walang mamatay sa ating mga crayfish. Nakakatulong din ito para ma-encourage yung mga crayfish natin na mag-breed. And yung last na may advice ko is yung cover sa ating mga setup. Ayan. So, meron tayo ditong spare glass na i-cover ko sa paglalagyan natin ng mga buried female. So, bakit mahalaga yung cover? Dahil yung crayfish po ay may pagka-escape artist. Ibig sabihin, napakagaling nilang tumakas at mahilig silang tumakas, especially kapag hindi sila komportable doon sa setup na ginawa mo. Kaya nilang kumapit at tumakyat sa mga silicone hose para lang makatakas sa tubs. Kaya kung mapapansin nyo rito sa trapal setup natin, yung mga silicone hose na nakabit sa sponge filter ay nakadirekta doon sa taas ng ating ceiling. Nang sa ganon, umakyat man sila dito sa ating... Nang sa ganon, magtangkaman silang umakyat sa ating silicone hose. Kapag nalaglag sila, ay siguradong nandyan pa rin sila sa ating trapal pan. So that's all muna for today's video. And bago tayo mag-end ng ating vlog, shoutout po muna kay Sir John Christian Mendoza
Thank you po sa laging panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. And kung bago ka sa ating channel, please huwag mong kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.